Kalat na tinatanggal sa isang signage ang malaking sawa na yan sa Dumaguete City, Negros Oriental. Posible umanong galing sa tindahan ang sawa. Sa Dumaguete pa rin, isang sawa rin ang sumulpot sa gitna ng kalsada. Patawid daw ito ng maabutan ng mga motorista. Na-turnover na ang dalawang sawa sa DNR. Ayon sa BFP, posibleng naglalabasan ng mga sawa dahil sa matinding init ng panahon. Paalala nila sa publiko, huwag patayin at agad makipag-ugnayan sa mga otoridad kung may mamataang sawa. Binaha sa gitna ng mainit na panahon ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa low pressure area. Nakatutok si Darlene Kai. Hindi lang toga at graduation cap ang dala ng mga nagsipagtapos sa kolehiyo sa Coronadal City. May bitbit din silang payong. Bumuhos kasi ang malakas na ulan, wala pang isang oras nang magsimula ang kanilang graduation ceremony sa open field ng South Cotabato Sports Complex. Tumila rin kalauna ng ulan kaya naituloy pa rin ang ceremony para sa mahigit 2,000 graduates. Malakas din ang buhos ng ulan kagabi sa Alabel, Sarangani Province. Nahirapang umuwi ang mga motorista dahil sa baha sa mga highway. Dagdag perwisyo pa ang mga sanga ng puno at basura na sumabay sa ragasahan ng tubig. Agad rumesponde ang 1st Sarangani Provincial Mobile Force Company para makatulong sa pagtatanggal ng debris. Umapaw rin ang mga kanal at sapa sa ilang bahagi ng Magsaysay, Davao del Sur. Sa videong ito, dahan-dahan sa paglusong sa baha ang isang motorsiklo. Dagdag pahirap pa ang dilim sa lugar dahil walang street lights. Nagmistulang ilog naman ang ilang bahagi ng Barangay Caridad, Lambayong sa Sultan Kudarat kasunod ng malakas na ulan kahapon. Maraming bahay ang pinasok ng hanggang tuhod na baha. Ayon sa MDRRMO, madalas nalulubog ang barangay dahil catch basin ito mula sa Upper Valley areas tulad ng South Cotabato, Bagong Bayan at Isulan. Nalubog din sa baha ang 3 barangay sa Pikit, Cotabato. Ayon sa MDRRMO Pikit, aabot sa halos 2,000 pamilya ang naapektuhan ng pagtaas ng tubig. Nagsagawa na rin ang ocular inspection ng Office of Civil Defense at iba pang ahensya. Ayon sa Pag-asa, low pressure area o LPA ang nagpapaulan sa Mindanao at ilang bahagi na rin ng Visayas. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Naaktuhang nagpapakulo ng ibinebentang calamansi juice pero wala palang kaukulang papeles sa isang establishmento sa San Fernando City sa Pampanga. Napagalaman ding hindi rehistradong produkto alinsunod sa itinakda ng Food and Drug Administration. Ipinasara na ang paggawaan ng calamansi juice. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhan ng pahayag ang may-ari ng pabrikang yan. 3 patay habang 2 ang sugatan sa salpukan ng dump truck at minivan sa Rodriguez, Rizal. Ayon po sa Rodriguez Police, nag-overtake ang truck at saka natumbok ang kasalubong na minivan. Sa lakas ng salpukan, tumilapon ang minivan. Dead on arrival sa ospital ang 3 pasahero nito. Habang sugatan ng driver at isa pang sakay na kritikal ang kondisyon. Hawak na ng pulisya ang driver na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide with physical injury and damage to property. Ang staple dish ng mga Korean na kimchi nakakatulong daw na makapagtanggal ng microplastic sa katawan. Batay sa isang pag-aaral po ito. Kuya Kim, ano na? Isa ito sa mga simbolo ng South Korea. Nakadikit sa kultura at panlasa ng bawat Koreano. Pati na ng mga K-pop fans. Gawa sa binurong napa cabbage at labanos na tinimplahan ng samut-saring pampalasa. Ito ang napakayaman sa probiotics na kimchi. Pero alam niyo ba na ang kimchi hindi lang masarap na pakin? Sa isang pag-aaral kasi na ginawa kamakailan ng Science Journal na Bioresearch Technology, napag-alaman na ang pagkain ito posible daw makatulong sa pag-flush out o pagtanggal ng microplastics sa ating katawan. Microplastic ang tawag sa napakalita piraso ng plastic na karaniwang mas maliit pa sa 5 mm. Maaari ito makapasok sa ating katawan sa pamamagitan ng inhalation, ingestion o di kaya skin absorption. Hindi pa man lubusang napag-aralan kung may direktang epekto ang microplastic sa ating kalusugan. Pero may mga pag-aaral ngayon tungkol sa posibleng koreksyon sa inflammation, hormone disruption, fertility issues at sakit sa puso. Sa sinagawang research ng World Institute of Kimchi, na-discovering Leuconostoc mesenteroides CBA 3656, isang lactic acid bacterium na galing sa kimchi,
Nakakatulong pala sa pagtanggal sa katawan ng nanoplastics, ang pinakamaliit na plastic particles. Sa animal experiments naman, lumabas na higit doble ang dami ng nanoplastic sa mga dumi ng daga na binigyan ng strain ng kimchi bacteria kumpara sa mga hindi nakatanggap nito. Paalala ng mga eksperto, nasa early stage pa lang ang pag-aaral na ito at hindi pa napapatunayan ang pagkain lang ng kimchi ay siguradong makakalinis ng microplastic sa katawan. Pero sakali mang mangyari ito, malaking tulong ang findings na ito para mapanatiling malusog ang ating bituka. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Kabi-kabi lamang ang upcoming projects ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Focused pa rin siya sa kanyang mommy duties. Narito ang aking chika. Habang papalapit na ang pagtatapos ng school year ni Nazia at Sixto Dantes, gearing up na si Mami Marian Rivera para gawing productive, fun and full of learning ang magiging vacation from school ng mga bata. Summer activities, oo, ang daming gusto mangyari ng mga bata. Every time matatapos yung mag-e-end ng school, palagi ako lang tatanong sa mga kids ko na anong gusto niyo i-achieve ngayong bakasyon. So bibigyan nila ako ng list sa ayusin ko. Kinilala kamakailan bilang isa sa ambassadors ng isang international luxury brand si Marian. Present sa dinner ang kanyang hubby na si Dingdong Dantes, mga kaibigan na sina Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, Gabby Garcia, Max Collins at Ruru Madrid. Ikinuwento pa ni Marian ang pagkakabisihan niya sa susunod na mga buwan. Bukod kasi sa kanyang pagiging judge sa Stars on the Floor Season 2, dapat niyang abangan ang ilang movie projects ni Marian this year. By next month, sisimulan na namin yung movie namin ni Dong. Dire-diretso.